So ayun dahil may share lang ako sa inyo. So about sa mga nakakapanood ng video ko about sa pag-apply papunta dito sa Turkey. So yung iba medyo, ewan ko kung tama yung pagkaintindi ko. Tulad last time, hi ate, shout out sa'yo te. 'Di ba nung nakaraan nag-upload na rin ako tapos bigla akong tumigil, dinelete ko lahat about upload ko sa about Hong Kong, about life ko dito. Kasi medyo na-stress ako sa isang comment lang naman. Ganun kasi ako dahil pag once na na yung tao na yun kumbaga umano na siya sa akin kumbaga feeling ko close na kami, yung ganun ba, tapos may something na yun, hindi ko naman sinabing mali yung sinabi niya, pero hindi, paano ko ba sabihin? Kung makarating man to sa'yo, te, ito, kasi meron na namang comment kasi na parang ang dating sa pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong, na ang sabi okay na yung sitwasyon niya sa Hong Kong, ganito ganyan, tapos yung word na yes, okay na yung sitwasyon niya pero hindi siya nag-iinganyo na mag-apply yung kapwa natin kababayan. Tapos last time, 'di ba, yun yung kina-stress ko talaga. Yung word na meron ako, hindi kalimutan ko na kung ano yung exact na word niya. Meron ako kung anong meron ka diyan. Bukod sa mataas ang sahod. Then ang sabi niya may karugtong pa. Too early daw para sabihin na mas better ang Turkey compare sa Hong Kong. So ito lilinawin ko na. Kasi si ate kasi alam ko na yung personality niya na ganito, wala talaga siyang inaatrasan. So isa din yan sa ina-admire ko sa kanya, sa may mga ganitong personalidad, kasi hindi ko talaga kaya siya na makipagdebatehan, ganyan. Ako kasi yung nai-stress. Isa na doon si ate Muchacha, yan, si ate, yung mga content creator na talagang ipaglalaban yung gusto niya ipaglaban. Hindi kasi ako ganun. So that time, na-stress din talaga ako. Then ang point ko naman, yes, nag-reply ako dun sa comment, pero sabi ko may point naman siya, too early to share na better ang Hong Kong. Pero ang point ko, ang sinishare ko based sa experience ko. So, magkaiba tayo ng experience sa Hong Kong, 'di ba? Kung ang iniisip ko, kung swerte na siya, malaki na sahod niya sa Hong Kong pa lang, good. 'Di ba? Good. Kasi ang purpose ko naman, bakit ako nag-share, hindi lang dahil kumikita ako. Before nung nag-Hong Kong ako, from the start, paano yung life ko, nag-share talaga ako. Kasi inisip ko alam kong mas marami pang tao na katulad ko na napaka-negatibo sa buhay. Diyos ko, kung noon, hindi ko nakikita yung sarili ko sa abroad or no idea ako about abroad, anong buhay. Alam mo yun, pag sinabing abroad, nakakatakot, baka ganito ka na, ganyan-ganyan. Pero nung nakatry kasi ako mag-apply, unang-unang nung may nagsabi sa akin, Day, bakit ayaw mo mag-abroad? Ang una kong sagot, sabi ko, yung English ko, kuya, baka hindi naman makarating doon. Tapos isa pa, yung takot ako sa biyahe. Yun. Tapos nung unang apply ko, na-hire ako hanggang nakarating ng Hong Kong. Alam mo yun, na-realize ko sa sarili ko na alam kong maraming katulad ko na takot pero gustong may mabago ang buhay. Yun ang purpose ko, bakit ako nag-share. So, sa mga comment ngayon, hindi ko naman sinabing mali kayo kasi own opinion nyo yan. For me, hindi ko iniingganyo kayo na lumipat. Kasi kayo pa rin naman ang nakakaalam sa sitwasyon nyo. Then, alam nyo ba, nung sa Hong Kong ako,
may nakausap ako sa live na taga Middle East. 12 years siya sa amo. Sabi niya, gusto niyang lumipat sa Hong Kong kasi nga dahil sa sahod. Tinanong ko muna siya. Sabi ko, Day, sa Hong Kong, ang kwarto, ganito lang. Yung iba wala. Siya may isang buong malaking kwarto. Tapos yung amo niya, unlimited ang pagkain. Naku, Day, dito. Ipagtimbang-timbang mo kasi yung 12 years na yan na yung kinasanayan ng katawang lupa mo. Tapos dahil gusto mo lang malaking sahod, lilipat ka ng Hong Kong, timbang-timbangin mo muna. So yun, pinaano ko muna sa kanya, timbang-timbangin muna. Sabi niya, ay oo, kasi yung amo ko, pag kada Pasko may iPhone kami. Tapos magbibigay ng pang-box, balikbayan box. O, pag-isipan mo yun, Day, kasi dito malabo yan. Based lang din sa experience ko mostly, ang sinishare ko, kasi hindi naman ako kagalingang tao. Yun. Tapos, gusto ko ma-inspired ko yung iba na tulad ko na hindi kagalingan sa English, takot mag-English, basta lahat puro takot na gusto ko i-example ko yung sarili ko na pwedeng magbago, Day. Walang masamang itry. At ang realization ko nga, kung hindi mo subukan, hindi mo malalaman na kaya mo. Pag puro takot lang yung nasa isip mo, walang mangyayari sa buhay mo. Yun ang gusto kong iparating sa mga viewer ko, ganyan. So, iba-iba kasi. So, sabi nga, yung, kumbaga, public. So, hindi mo kontrolado yung isip ng mga tao. So, ako, ito yung side ko. No? So, kung kayo, maganda na yung lagay nyo sa amo nyo, kahit saan man kayong bansa, timbang-timbangin nyo. Dahil napanood nyo yung vlog ko, ganito, ganyan. Kung okay na kayo sa sitwasyon, no problem. Then kung hindi, why not? Tulad nung isa kong nakausap, nasa Middle East din, 8 years na, Day. 25K pa rin ang sahod. Walang free na personal needs, hindi free, once a month lang ang off. So ang advice ko sa kanya, sabi ko, Day, yung 8 years na yan, Day, kung itry mo si Turkey, maraming maghahabol sa'yo na amo. Yun ang suggestion ko. Kasi ano ang kinawili niya doon? O para sa akin kung ako siya. Tapos nag-share pa siya yung pinalitan daw niya 16 years sa amo na matay sa poder ng amo, wala man lang pakonsuelo sa pamilya. Sabi ko, why not itry mo si Turkey, 'di ba? Kung ganito ang sitwasyon mo. Diba? Yun ang purpose ko. Sabi ko, Day, yung maiipon mo, Day, doble, Day, sa isang buwan, why not itry mo si Turkey? Diba? Yun ang advice ko. Kung ikaw, tulad nung isang follower ko din, tapos nakasabay ko sa TESDA, shout out sa'yo, Day, mapapanood mo rin to. Nang hinayang din siya. Kasi okay na yung sitwasyon niya sa Hong Kong, 10 years. Comment niya to. 10 years siya, gusto pa siyang i-renew. Then dahil nga gusto niya i-try si Turkey, new experience, ayun, kabaliktaran daw yung naging sitwasyon niya. So, ang akin lang, sa mga gusto matry ng mas better, so why not i-try, diba? So, kung okay ka na din sa amo mo, be thankful. Kasi sa Hong Kong pa lang, okay na yung sitwasyon mo. Kasi kung ito ang disadvantage dito sa Hong Kong, may enjoy mo talaga ang day off kasi everywhere mag-walking ka lang. Kung takot ka sa biyahe, parang ang ganda na dito, kabaliktaran. Ako hanggang ngayon hindi pa ako nakalabas talaga kasi takot ako sa biyahe pag walang kasama. Dito na lang ako, baka hindi pa ako makabalik sa bahay ni amo, di ba? So, yun ang yun ang gusto kong iparating sa aking mga viewers. So, hindi ko kayo ini-encourage na lumipat kayo lahat ng Turkey. Kung okay na yung buhay nyo dyan, kung saan man kayo ngayon, go. Stay, kasi mahirap mapunta ka pa sa worst na amo, 'di ba? So, ayan lang for today's video. Thanks for watching. Peace tayong lahat. Sana walang